Eto na mga katambay ang full chapter para sa chapter 1125 ng One Piece. Nako, ang daming mangyayari dito kaya sabay-sabay nating alamin. Pero bago yun ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hitang bell para maging updated sa mga parating na spoiler, theory at chapter patungkol sa One Piece. So paano simulan na natin? Let's go! Mag-uumpisa nga ang chapter dito sa mga nagising na ng mga Marines buhat sa napakalakas na haki ni Joy Boy. Ang ibang mga Marines nga dito ay chinarge na yung mga Seraphim at ilalagay na nila sa mga barko para nga maiuwi. Hindi pa nga nila alam kung ano ang gagawin nila sa iba katulad ng mga Mark III Pacifista at yung mga weaponized CBs. Ilang saglit lang itong mga Cyberpol ay nakita nga ang pagdating nila Lucci at ni Kaku. Nagulat sila na buhay pa pala yung dalawa. Hinahanap nga nila si Stacy. Nasa na daw ba yun? Pero sabi na lang ni Lucci na namatay nga daw sa labanan itong si Stacy. Wala ngang reaksyon si Lucci pagkasabi nun pero si Kaku nga ay nakayuko lang at hindi nga umimik. Ang tingin ko nga dito panigurado na sinabi ni Kaku na namatay si Stacy buhat dun sa ginawang atake ni Lucci dito. Sinabi din kasi ni Kaku na umalis na si Stacy noon dahil nga baka patayin siya ni Lucci pag nakita siya. Naniwala na lang siguro si Lucci kay Kaku. Nakapangsin at napunta tayo dito sa barko ni Saturn. Sinabi nito na nakuha naman na daw nila ang pinunta nila sa isla kasama si York at yung punk records daw. May access na din daw sila sa Eternal Mother Flame. Ang nangyaring resulta daw ay okay naman pero meron daw silang kapalpakan na nagawa. Nagsorry nga dito si Vice Admiral Red King sa nangyari. Sabi pa ng ilan sa mga Vice Admirals ay nakakahiya daw sila dahil hindi daw nila naaresto itong si Bonnie at yung Straw Hat crew. Sabi naman ni Doberman na kahit na nga daw meron silang Grandbuster Call Fleet at nandun din daw silang mga Vice Admirals ay hindi daw nila nagawa yung trabaho nila. Sana nga daw ay payagan sila ni Saturn na makaalis at sundan sila Luffy sa Elbap. Sabi naman ni Saturn na hindi na daw kailangan yon. Ang sinasabi daw niya na malaking kapalpakan ay yung nangyaring broadcast ni Vegapunk na hindi daw talaga nila inaasahan. Hindi lang daw yon, yung paglitaw at pagtulong nitong Iron Giant sa mga piratang tumakas ay nakakapagtaka din daw sabi ni Saturn. Hindi na daw gumagalaw yon ng 200 taon. Pero neto daw ay bigla yung sumali sa gera at nagawa pang protektahan si Luffy. At dito na nga nagkaroon ng flashback patungkol kay Saturn at sa Iron Giant. Makikita natin dito na itong si Saturn pala pinayagan niya yung ibang mga scientist na pag-aralan yung Iron Giant kahit na may utos na nasirain yon. Ayon nga kay Saturn na kapag nalaman daw nila yung ilan sa mga sikreto ng Iron Giant ay pwede daw nila magamit yon sa Marines at palakasin pa yung hukbo nila. Tuwang-tuwa naman yung mga scientists sa sinabi ni Saturn at nagpasalamat sila dahil sayang nga daw kung hindi nila pag-aaralan yon. Pagkatapos nitong flashback ay bigla namang nagtanong itong si Vice Admiral Doberman kay Saturn na bilang magiting at loyal daw na tagasunod ng world government ay meron lang daw siyang isang tanong. Yung nahayaan daw nila na paglabas ng broadcast ni Vegapunk ay tinuturing nilang isang palpak na nangyari. Ibig sabihin daw ba nito na yung ilan sa mga nasabi doon ay may katotohanan daw ba? Sabi pa ni Doberman. Pagkarinig ni Saturn noon ay nagdilim nga yung paningin nito at tumingin kay Doberman. Dito na natakot si Doberman at yun, pinasabog ni Saturn yung ulo ng Vice Admiral. Nagulat nga dito yung ibang mga Vice Admiral lalo na itong si Guillotine dahil sa nangyari. Pinatawag agad nila yung medic para nga kay Doberman. Dito naman sa isang lab ay makikita natin si York na natataranta. Nakita niya kasi na nagkalat yung mga ulap sa paligid. Naisip niya yung Sky Cloud at hindi daw maganda yung nararamdaman niya. At ayun, ilang saglit lang nakita niya yung punk records. Tumataas na pala at hindi na nga yun humihinto. Bakit daw yung Cloud Factory ay hindi tumitigil sa paglabas nito ng mga ulap? Sira daw ba yun? Naisip niya si Edison. Baka daw yun yung gumagawa. Hindi pa daw pala namatay yun sa Labostratum. Itong si Edison naman napangisi at napasabi na tama daw si York. Nang wala na nga magagawa si York, umatake nga si York dito para siguro mapigilan yung pagtaas ng punk records. Kaso nga lang huli na nga daw. Naisahan daw siya. Nakuha na nga sa kanila yung punk record. At ito nga, kumalas na sa isla yung punk records. Nakatulit ang scene at napunta dito sa Marijoa. Nadadama na nga ng ilang mga pangit na Celestial Dragon yung kakulangan sa pagkain. Dahil nga diba winasak nila sabo yung food storage sa Marijoa. Kaya ayan, saka mabuti yan para magutom yung mga pangit na to. Nagrereklamo na nga ang ilan dahil walang mga karne at isda lang yung niluluto dito sa isang Celestial Dragon. Kaya nainis to at pinatay yung chef. Yung ilan naman parang gagawa ng protesta dahil nga sa nangyayaring kawalan ng pagkain. Dapat daw pahirapan kung sino man yung gumawa nun sa kanila. Ang kukulit nitong mga walang hiyang to. Habang nagkakagulo sa labas ay dito naman sa kwarto nitong mga Gorosei ay may dumating bigla na bisita. At ito nga si Saint Garling. Nagtaka nga yung apat na Gorosei na bakit nandun daw si Garling. Sabi nga nito na bagong utos daw na naibigay sa kanya. Ang angas nga ni Garling dito, nakasuit na din. Kaninong utos daw, sabi ni Warcury. Ano daw bang sinasabi nito? Sabi naman ni Jupiter. Umayos nga daw itong si Garling. Sabi naman ni Mars. Si Nusjuro naman ay nagtataka lang kung ano ang nangyayari. Sabi ni Garling na yung
yung Vegapunk na si York ay magiging tauhan na daw niya simula ngayon at siya na daw ngayon ang bagong Defense Science Warrior God. Dito na napagtanto ni Mars na talagang utos yon. Naupo na si Garling sa inuupuan ni Saturn at sinabi na yung mundo daw ay mapupunta na sa isang kaguluhan at iba't ibang mga pag-aaklas daw ang mangyayari. Ngayon nga daw ay magtulong-tulong sila para pagandahin ang mundo, mga kapwa Gorosei daw niya. Ang angas ni Garling dito parang bagay pa na siya yung leader ng Gorosei. At ito na, nakatangsin at nabalik sa Egghead. Sumisigaw na nga dito si Saturn at hindi na nga alam ng mga Vice Admiral kung ano ang nangyayari. Pinatawag na nila yung mga medic dahil Gorosei na yung sumisigaw. Makikita natin na itong si Saturn nakahawak nga sa leeg nito at may mga lumalabas na itim na apoy sa katawan nito. Sabi ng mga Vice Admiral na mahalagang tao daw yon, hindi nila dapat pabayaan si Saturn. Natataranta na nga yung mga to. Patuloy lang yung pagsusunog kay Saturn. Natutuyot na nga yung katawan nito na parang inuubos yung powers niya. Nang makita ng mga Vice Admiral yon, gulat na gulat nga ang mga ito. At hindi na nakaimik pa. Kinakausap nga ni Saturn si Imu at nagmamakaawa dito. Si Imu naman sinabi na itong si Saturn daw, alam niyang si Joy Boy ang may pakana kaya nakatakas yung mga pirata at hinayaan lang daw nito yon. Sabi naman ni Saturn na hindi daw niya ginusto yon at napakalakas daw nung haki ni Joy Boy. Hindi nila kinaya. Pagkatapos maghingalo ni Saturn at masunog ay ito na, sumabog nga ito at nakita ng mga Vice Admiral na buto na lang ang natira sa Gorosei. Nakakatakot si Imu. Nakatulit at dito na tayo sa punk record. Buhay pa nga yung mga namatay na satellite. Andito sila Atlas, si Shaka, Pythagoras at si Edison. Nag-uusap nga sila. Sabi ni Shaka na hindi daw nila nasama yung Labo Stratum. Sayang daw. Sabi naman ni Atlas na istorbo daw kasi si York. Sabi naman ni Pythagoras na yung signal daw sa punk record ay global daw kaya makaka-access pa din daw si York. Sabi naman ni Edison na mas okay na daw yun kaysa naman na kay York yung punk record. Hanggang sa panahon na pati daw ang mga tao ay makakagamit na din daw ng punk records ay dapat daw ingatan nila yun. Sabi naman ni Shaka na 500 years daw yung itatagal ng roaming cloud nila. Sabi naman ni Edison na oo daw kaso marami naman daw ang hahabol sa kanila kahit na nasa taas daw sila. Kaya ang mangyayari world tour ang gagawin nila. Sabi naman ni Pythagoras na wala na daw silang budget. Paano daw yun? Sabi naman ng ibang satellite na yung mga partner na daw nila ang bahala. Ilang saglit lang naghanap na nga ng mga parts itong mga satellite. Eto, si Edison yung ulo, kanang kamay si Pythagoras, sa kabila naman si Atlas at katawan si Shaka. Ayos na daw. Pero itapon daw nila yung mga parts ni York. Nakakaasar daw makita. Pagkatapos nito, tinawagan ni Edison yung Wederia at kinamusta nga yung mga nandun. Nagulat naman yung mga parang wizard dahil akala nila patay na si Vegapunk. Nakatulit at dito naman tayo sa Kamabaka Kingdom. Nagpupulo nga ang mga revolutionary. Patungkol nga ito doon sa broadcast ni Vegapunk. Na ayun daw pala yung mangyayari. Ayaw daw nilang mamatay. Sabi nga ni Koala dito na ang dami daw tinago ng world government. Isa na daw dito yung gera na nangyari nung Void Century. Yung mga ancient weapons at nalubog daw pala yung mundo. Hindi lang daw yun. Kung sino daw yung makakakuha sa One Piece, hindi lang ito ang magiging hari. Ito din daw ang magdidikta sa kapalaran ng mundo at hahawak sa mga ancient weapons. Sabi naman ni Bello Betty na hindi daw nila papayagan yon dahil lulubog daw ang mundo. Sabi naman ni Sabo na nasagot na daw kung bakit tumira daw yung mga Celestial Dragon sa taas ng Red Line na pinakamataas na lugar sa planeta. Sabi naman ni Ivankov na hindi lang daw yun. Yung Tequila Bulb, Vodka Bulb, Ran Bulb at Bourbon Bulb ay pinagawa sa mga alipin sa loob nga daw ng 700 years. Kaya daw pala gumawa sila ng ganong katataas na mga gusali. Nagtugma-tugma na nga daw yung mga nangyayari. Sabi nga ni Karasu. Nagreklamo nga si Lindbergh at si Morley dahil ganon din daw yung sasabihin nila. Itong si Drago naman ay medyo solo sa di kalayuan. Sabi nga nito na sa iilan daw na warning na sinabi ni Vegapunk, karamihan daw sa mga nakarinig nun ay pang sarili lang ang gagawin. Hindi daw para sa kapayapaan. Kailangan nga daw nilang magmadali para manalo sila sa hangarin nila bago mangyari na yung mga tao daw ay magpatayan pa para lang makahanap ng isang ligtas na lugar. End of the chapter. Okay, isang malupit na chapter ulit ang nakita natin at ang daming nangyari. Namatay si Saturn at pumalit na dito si Saint Garling. Sa wakas din ay kikilos na si Dragon dahil may gera nga na mangyayari dahil dun sa mga sinabi nitong si Vegapunk. Ano kaya ang mga hakbang na gagawin nito? Abangan natin yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over na!